Bago pa raw ang online press conference ni Vice President Sara Duterte, meron na umano itong kinontrata para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Yan ang lumabas at isiniwalat ng ikalawang testigo sa impeachment trial. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, ano pa ang isiniwalat ng ikalawang witness? Cheryl, hindi gaya nung nakaraang linggo na walang puknat yung objection mula sa defense team. Ngayong linggong ito, or at least ngayong araw na ito, ay medyo naging smooth at tuloy-tuloy yung presentasyon ng prosekusyon kay Attorney Jeremy Lotoc. Siya yung nanguna sa investigasyon ng online press conference noong 2024 ni VP Sara Duterte, kung saan nga di umano binitawan yung pagbabanta sa Pangulo, First Lady at dating Speaker ng ating bansa. At para kay Attorney Jeremy Lotoc, naniniwala siyang seryoso at totoo ang mga pagbabanta ng bise sa Pangulo. The utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. Yan ang sagot mismo ng Chief Investigator na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc sa pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa online press conference noong November 23, 2024. Iginiit niya yan bilang ikalawang testigo sa Senate Impeachment Court. Nang tanungin siya ng prosekusyon kung paano niya nasabing seryoso ang banta ng bise, sagot ni Lotoc, The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those. Nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. Bilang batayan, muling pinanood ang ilang parte ng higit 2 oras na presko ng bise. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan, ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Maalis mo man ako sa presidential days, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang boboto sa'yo. Please lang. Okay. Wala. 7 timestamp mula sa naturang video ang ipinakita ng prosekusyon kung saan gigil, galit at nagmumura ang bise. Ayon kay Lotoc, importante ang mga bahaging ito ng video dahil basihan daw yan kung gaano kaseryoso si VP Sara sa kanyang pagbabanta. We want to establish the intent of the Vice President, and that intent is crucial in our investigation. We want to determine whether those utterances made by the Vice President were just a product of a temporary fit of anger. Was it just spur of the moment? Or were they really serious? Was it serious, real? Yeah, Your Honor. Okay. Serious and real. Naniniwala rin daw ang opisyal ng NBI na kung literal na ibig sabihin lamang ng pahayag ang pagbabasehan, mukhang may kinontrata na raw na tao ang bise para umano'y ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez bago pa isagawa ang kanyang presko noong November 2024. Klaro po dun sa utterances ng Vice Presidente. Even before the online press conference held on November 23, 2024, the Vice President had already contracted a person to kill the President, Liza Marcos, and the former Speaker. Ang bahagi naman kung saan sinabi ni VP Sara na may nakausap na siyang papatay sa Pangulo sakaling patayin din siya ay isa rin sa pinagbasehan nila sa pag-evaluate at pagsasampa ng kasong grave threat at inciting to sedition. From the point of view of law enforcement agency like the NBI, it's alarming for us, sir. Pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong angulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society pag hindi siya na-address.
Bukod sa online presko noong November 2024, binalikan din daw ng NBI ang presko ng bise noong October 18, 2024. Dito na-establish daw ang iba pang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa Pangulo. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Imagine myself cutting his head. Kaninong ulo ba yung rinirefer ng Vice President na gusto niyang tanggalin? The President of the Republic of the Philippines. Para kay Attorney Lotok, disturbing ang mga pahayag ng bise sa parehong preskon. Pero sa umunoy mga pagbabantang ito, tanong ng prosekusyon, baka raw nagjo-joke lang ang bise. Pero nag-object ang defense team sa tanong na yan. Hindi rin pinayagan ng presiding officer na ituloy ang tanong na yan ng prosekusyon. Bukod sa mga miyembro ng media na nag-cover sa nasabing online press conference ni VP Sara noong November 23, 2024, pinadalhan din daw ng NBI ng sabpina ang mismong vice-presidente para dumalo sa mga pagdinig at investigasyon ng ahensya. Pero hindi raw nakarating si VP Sara at pinadala lamang ang kanyang abogado. Marami raw kasing trabaho sa opisina ang vice na kailangan niyang unahin. Samantala, kanina ilang beses tumingin si Lotok sa kanyang notes tuwing nagtatanong ang prosekusyon. Kaya si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison umiksena. Same, Your Honor, if I may refer to my notes. Would you state an observation on the note? Your Honor, I think Counsel, you must we be recognized agreed first. that only one counsel shall speak insofar as the presentation of a witness is concerned. Kaya si Senator Judge Ping Lacson tumayo na at siya ang nagtanong sa notes ni Lotok. Are you referring to an investigator's notes or notebook or simply notes? No, Your Honor, during the investigation, I have copies of the affidavit of investigation Okay. that we have. Sa ngayon, nagsasagawa na ng cross-examination ang defense team kay Attorney Jeremy Lotok pero hindi gaya ng medyo tahimik na defense team kanina. Nagpapaulan ng objection ang prosekusyon at ang sinasabi ng defense team ngayon, mahaba pa ito, marami pa silang tanong. Kaya inaantabayan na natin kung matatapos yung cross-examination at kung magkakaroon ng redirect examination ng prosekusyon at kung may chance pa bang maiupo si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara Duterte sa witness stand dahil nandito na rin siya sa Senado kanina pang hapon. Sheryl. May klaruhin lamang natin, paano nasabi ng testigo na bago pa nga nangyari yung press con, meron ng kinontrata ang bise? Yan din yung kaninang inaantabayan na natin, Sheryl, doon sa pagdinig. Kasi bago pa nagsalita yung witness, yun yung claim ng prosecution ni ito nga kanilang si Attorney Amando Ligutan na napatunayan daw na bago yung press conference na yon, meron na nga raw na nakontratang assassin o mamamatay tao. But apparently, doon sa presentasyon ng prosecution, yan pala ay literal na pagbasa ng NBI. Kung yun daw ang pagbabasehan, yung literal na sinabi ni VP na pag pinatay siya, patayin din ng Pangulo, doon nila nakuha na meron na daw na kontrata na mamamatay tao. Pero as to the identification of the quote-unquote assassin, tinanong siya tungkol dyan ni Senator Bam Aquino at ang sabi nga na ni Attorney Jeremy Lotok, hindi sila umabot doon sa pag-identify kung sino yung assassin o kung may assassin nga ba, aside from the fact na literal interpretation nila dahil anya kukunin sana nila yung pag-aaral tungkol doon sa assassin kung dumating doon sa kanilang investigasyon si VP Sara na ipinasapi na nga nila. Pero kasama ang palad, hindi nga nakarating ang vice-presidente doon sa dalawang pagkakataon na inanyayahan siya ng NBI sa kanilang investigasyon. Sheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.